Ayoko na magmahal, isinusumpa ko na ang pag-ibig. Akala ko yung ex-partner ko, siya lang yung may mali. Pero sa relasyon namin, ako din pala. Pinaka-root cause talaga nito is yung sa father. Kayong mga lalaki, ayusin nyo yung pagiging tatay nyo. Pag ang babae walang father figure, hahanapin nila yan sa bawat lalaki na makikilala nila sa buhay nila. Paano mo pagkakatiwalaan yung partner mo kung ikaw mismo sa sarili mo hindi mo pinagkakatiwalaan? Kailangan din natin magpatawad. Sila din mismo, hindi din nila kilala yung sarili nila. Karamihan sa mga babae, ngayon, inggit, number 1 talaga, wag kong idepende yung sarili ko sa tao. What's up mga Skynam? Welcome to another episode of Tio Bray Podcast. Siyempre dito kasama ko si Candy Veloso. Again, nandyan. Hello guys. Yan, maraming salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment. At siyempre, Pikutin Perfume. Huwag niyong kalimutan, Pikutin Perfume by Tio Bray Facebook page. Message nyo, umorder na kayo kasi nagkakaubusan itong pabangong to. Hindi yan, real talk yan, totoo. Namumroblema na nga kami sa bote dahil nauubos. Totoo, so akala yan. nila yung dumating, hindi yun. Pero yun. Okay, walang scam dyan. Sure yan. Sure ako dyan. At syempre, Candy, meron ka bang gusto i-promote or whatever? Wala, pinapromote ko lang yung mga upcoming movies ko sa Viva Max. Ano ba yun? Ano ba yung upcoming mo? Surprise na. Sila na bahala doon. Kayo na lang mag-title. Oo, kasi hindi na ako updated talaga. Kasi na ako ngayon, mabait na talaga ako. Huwag ka naman, nandun ako eh. Oo nga hindi na eh. Hindi na talaga eh. Lahat nagiging kaibigan ko na eh. Sino pang panonood ko? Nakakahiya sa friendship, no? Oo, nakakahiya na eh. Di ba? So, yan, okay. Itong episode natin ngayon, napaka-special dahil para to sa mga single. Yan. Nakaka-relate ka dyan. Oo, nakaka-relate ako. Madami akong insights na mabibigay din dito. Pero syempre, iba rin yung merong mga wisdom mo, mga insights mo. Taray sa wisdom ko. Di ba? Okay. So, ikaw ba, gaano ka katagal naging single? Pinakamatagal kong naging single, siguro. Shit, matagal na yun. 2 buwan. Putang ina. 2 buwan? Oo, yun na yung Sorry guys, ligawin kasi ako. Yeah. Hindi, just lang. Ganito kasi yan. Kaya hindi ako nagiging single sa matagal na panahon. Kasi yung mga nagiging karelasyon ko, long term lahat. Long term. When you say long term, gaano katagal yung long term? 1 year, 2 years, 3 years. Ganun eh. Wala akong relasyon na 1 buwan lang. Okay. Wala. What was your longest relationship? Longest relationship? 2 years. Okay. Almost 3. Pero on and off. Pinaka-toxic na relationship yun. Ako din, 3 din. Pero on and off. Diba? Appear! Di ba? 3 on and off din yun. Di ba? Nakailang off ka doon sa 3 na yun? Mga 158 times. Gago no. Brown out. Tangin na ako naman 3 lang. 3 gago sa amin, mayat-maya. Tangin na talaga yun. Hoy, ikaw Oh. Ngayon, being single, like for example, ano yung mga natutunan mo? Or paano ka nag-heal? Hindi, doon muna tayo sa healing. Sige, ang gulo Healing. ko. Sa healing, paano ka nag-heal on your single time? Kasi pag galing ka sa relationship, andun ka sa parang, kumbaga culture shock ka pa eh. Shit, mag-isa na lang ako. Wala na akong kasamang kumain. Pag wala kang kasamang kumain, wala kang gana. Wala ka nang kasama mag-mall, ayaw mo na lang lumabas, diba? Normal talaga yan pag kakatapos mo lang sa breakup stage. Pero pag andun ka na sa tanggap mo na, sa acceptance, mas may embrace mo yung pagiging alone. Ang sarap pala maging mag-isa. Minsan nga yung iba hinihingi nilang maging mag-isa sila, tapos ikaw binigyan ka ng time ni Lord na ikaw muna cherish mo muna yung mag-isa ka, mag-create ka ng bagong mapagkakaabalahan, baka may madiscover kang bagong passion sa sarili mo. Yun mas makikilala mo pa yung sarili mo at the same time para pag nagkaroon ka ng bagong relationship, mas buo ka na. Hindi ka na basag-basag tulad nung last relationship mo. Okay. So ako naman siguro natutunan ko sa pagiging single is unang-una yung sinabi mo na alone time. Yes. Pag ikaw, halimbawa for example, hindi mo kayang maging mag-isa. Ibig sabihin may problema ka sa sarili mo.
na kailangan mong harapin, kailangan mong ayusin. Kung bored ka mag-isa, ibig sabihin ikaw, bored ka sa sarili mo. Pag bored ka sa sarili mo, don't expect na hindi ka mabored sa ibang tao. Yes. Or yung taong yun, mabored din sa'yo. Totoo yun. So, importante na kilalanin mo yung sarili mo. Yung love na hinahanap mo, hanapin mo, ibigay mo sa sarili mo. And then you can expect other people. Like for example, the way you talk to yourself is, hindi ako gwapo. Walang magkakagusto sa akin. Walang ano. Na kung iisipin mo, hindi ang best friend mo ba, kahit nasabihin natin hindi pa gwapo yan, hindi mo sasabihin sa kanya yan. Pero bakit sinasabi mo sa sarili mo na hindi ka gwapo, hindi ka ano. Yung ibang tao, mabait sila sa ibang tao, pero sa sarili nila, hindi nila kayang bigay sa sarili nila yun. Na pag binigay mo sa sarili mo yun, then you start attracting better relationships. Yes. Diba? Yung parang ganun. Kasi punong-puno ka na ng love eh. Binigay mo, kinilala mo sarili mo, and then you gave yourself the love. Kasi for all we know it, yung love na hinahanap nyo, ito talaga yan guys. Ito yung natutunan ko. Yung love na hinahanap mo sa labas, sa magulang mo, sa ano, sa friends mo, sa ano mo, lahat pala yun, nasa iyo na. So hanap ka ng hanap sa labas, hindi ka tumitingin sa sarili mo. So hindi mo nakita yung sarili mo na, shit, ako pala to. Ako pala yung love na hinahanap ko. And then when you start falling in love with yourself again, then you can start to receive love from the other person and also give love. Kasi ako, personal experience, ang dami kong ganyan eh, na alam mo yung parang, halimbawa, babae, dinate mo siya, inano mo siya. Binigyan mo ng love na tama. Pero itong babaeng to, hindi siya ready dun. Hindi siya, parang, no? Ito ba, may times ba na sa pagiging single mo, nagre-relapse ka, and then nare-realize mo na, shit, hindi pa ako worthy. Hindi pa ako ready. Like, for example, what? Hindi ka pa ready sa isang relasyon. Like, you feel unworthy na minahal ka ng isang taong yan while on single stage mo. Halimbawa, single ka, tapos may isang babaeng nagparamdam sa'yo na gusto ka niya. Na-feel mo ba na hindi ako worth it? Hindi pa ako buo eh. Like, nagre-relapse ka sa ex mo. May mga ganun ka bang times? Well, meron ding times dati. Pero ngayon, andun ako sa stage na ready ako eh. It's just that I haven't, hindi ko pa natatalisod. Kasi hindi naman ako naghahanap eh. Totoo. Hindi ko pa natatalisod yung babaeng ready rin tanggapin to. Okay. Kasi meron akong pinagbigyan eh. Pero it's just that hindi pa siya ready. Hindi pa siya ready. Kung baga, hindi ko naman siya masisisi. Hindi pa siya ready eh. So ready ka na ngayon? Ako? Oo. Ilang taon ka nag-ready para sa sarili mo? Almost 2 years. 2 years, matagal din. Matagal talaga. Hindi, talagang, ito yung time ko na talagang masasabi kong pinrepare ko yung sarili ko. Inanda ko inayos ko yung sarili ko, pinrepare ko, and I'm still also fixing and, preparing myself na gusto ko kasi yung kasunod na, siyempre, sa edad ko ba naman, puta, na ako eh, kung magando na ako sa date to marry na eh. Totoo. Na gusto ko yung tipong putang ina buwan, araw, between, mabibigay ko na sa kanya. Totoo, tama naman yun. Parang ganun. So ikaw, eto ngayon yan, eto yung dilemma. Madami kasing tao, ang single ngayon na, self-love, di ba, mahal ko yung sarili ko, may boundaries ako, pero ang nangyayari naman, sumobra. Naging emotionally unavailable sila. Oo, naging Which is yun yung pinapasok ko sa'yo na may dumating na tamang guy, willing ibigay sa'yo lahat, willing ibigay yung love sa'yo, willing pero ikaw mismo, dahil self-love ka, mahal ko na yung sarili ko, hindi mo naman matanggap yung love na yun. Dahil naging emotionally unavailable ka naman. Totoo yan. Diba? Anong masasabi mo dun sa ganun? Ako, dumaan ako sa stage na ganyan. Kasi normal talaga sa babae na, diba? Pag nasaktan ka, tanginan yung lahat, nadamay pa lahat. Diba? Ayoko na magmahal, isinusumpa ako na ang pag-ibig. Nagpatato pa nga ako. Kita nyo, nakaganyan yung tattoo ko. Kasi ayaw ko talaga na. Sa 2 months na yun ayaw ko pa nun Yun yung naging mali ko. Kasi instead na mag-focus ako sa sarili ko to be open
in the near future. Ang ginawa ko, sinarado ko yung utak ko. Sinarado ko yung utak ko na lahat ng lalaki pare-parehas. Na parang hindi ako pinanganak para magmahal. So nasayang yung oras ko. Instead na yung time na yun nilaan ko para maging open, alam mo yung i-heal na lang yung sarili ko kesa sa magtanim ng masama sa utak ko. Nasayang ko siya, tinaniman ko ng masama yung utak ko. So ganun din, nagka-jowa ako ulit, same process. Kung ano nangyari before, paulit-ulit lang. So sa tingin mo, sabi mo, andun ka sa naging man-hater ka, di ba? Sa tingin mo, ano yung ugat nun? Bakit? Hindi lang sana dahil nasaktan ka eh. Pero ano yung pinaka-deep na nun, nung na-discover mo? Hindi ko kilala sarili ko. Okay. Naging one-sided ako na akala ko yung ex-partner ko, siya lang yung may mali. Pero sa relasyon namin, ako din pala. Kung may mali siya, mas lalong ako may mali ako. Kung nagkulang siya, mas lalong nagkulang ako. Yun yung hindi ko tinignan that time. Tapos nung nagkaroon na ulit ako ng bagong partner, ganun din yung process. Paulit-ulit lang siya. Kasi hindi ko tinignan yung sarili ko kung kamusta ako. Lapat lang ng lapat eh. Okay. Ganun. Oh, okay, hindi mo kilala yung sarili mo. Let's go deeper. Ano pa? Sino yung lalaking nag-fail sa'yo? Na kaya feeling mo lahat ng lalaki, ganun? Again, nag-start talaga to sa... pinaka-root cause talaga nito is yung sa father. Yun. Okay. Diba? Doon na papasok yung kayong mga lalaki, ayusin nyo yung nyo, pagiging tatay nyo. Doon yun papasok eh. Kasi pag ikaw, absent ka, yung anak mo, lalo na ako, babae ako. Pag ang babae walang father figure, hahanapin nila yan sa bawat lalaki na makikilala nila sa buhay nila. Iisipin nila, shit, binigyan ako bulaklak pagmamahal na to. Shit, dinalan ako ng pagkain, totoo to siya na habang buhay. Magiging ganun lang kababaw yung pagtingin nila. Pero sa totoo lang, bare minimum lang yun eh. Ang totoong pagmamahal, hindi nasusukat yun dun. Yung mga mababaw na akala natin effort na, bare minimum lang yun eh. Dapat talaga gawin yun, lalo na pag babae ka, lalo na pag mahal ka. So ganun, hanap-hanap ako ng pagmamahal na yun. Same lang din sila ng pattern lahat. Bakit nga ba same lang sila ng pattern lahat? Nagiging same lang yung pattern nila kasi ako, dun lang pala din ako nakafocus. Totoo yung nila, yung may nabasa ko, you cannot pour something out from an empty cup. Hindi ko rin, kumbaga, hindi ko kayang ibigay sa'yo. Yung sa sariling wala ako. Ganun. Wala kang awareness, wala kang wisdom sa sarili mo, wala kang confidence sa sarili mo. Kahit sarili mo, hindi mo mapagkatiwalaan, diba? Yun yung mahirap eh. Pagdating naman sa tiwala, paano mo pagkakatiwalaan yung partner mo kung ikaw mismo sa sarili mo hindi mo pinagkakatiwalaan? Lalim nun. Diba? Grabe. So ikaw, paano ka nag-heal dun? Like you mentioned your father. Para lang sa mga babae nating nanonood, how did you heal it? Ngayon, marami pa namang babae ngayon na absent yung father nila, diba? Marami talagang broken family ngayon, babae man lalaki. Pero sa babae, alam kong mahirap. Alam kong mahirap na lumaki na walang father figure, walang tatay. Yung iba nga, sila na lang mismo nagiging lalaki sa sarili nila eh. Which is naging ganun din ako. Pero isipin na lang natin na kailangan din natin magpatawad. Sila din mismo, hindi din nila kilala yung sarili nila. If mabigyan man ulit tayo ng chance, ng sila, pag nabigyan sila ng pagkakataon, gusto natin ibalik sila para i-heal din sila. Kaso it's too late na eh, diba? Hindi na natin mahabol yung gap. So bilang tayo na lang mag-intindi sa kanila. Tayo yung nasa generation na ganito, na open tayo, na aware tayo. May mga bagay na tayo na lang sa sarili natin yung nakakaintindi. Tayo na lang yung mag-heal para sa kanila. Wag na lang natin ibalik yung same process. Ano masasabi mo dun sa mga emotionally unavailable na babae? Hindi pa dyan matatapos. Hindi pa dyan matatapos ang lahat. Hindi dyan magugunaw ang mundo. Promise. Kahit anong sarado mo dyan, when it's time, it's time.
So instead na maging emotionally unavailable ka, just open your heart. Just open your mind. Okay, so tumira sila sa puso nila, hindi sa utak, no, lagi. Saan ba nanggagaling yung sakit? Ganon. Saan ba nanggagaling yung insecurities? Ako number 1 ako, insecure ako eh. Pag nagkaroon ako ng partner, sobrang insecure ko. Lahat. Messenger, lahat, ganito, ganyan. Iniintindi ko na lang, bakit nga ba ako insecure? Kasi ako sa sarili ko, wala akong tiwala. Or baka din ginagawa ko, diba? Ano yung, punta tayo dun sa mga, siyempre sa lalaki at babae. Madaming red flags na hindi natin nakikita sa sarili natin, na akala natin, ayos tayo, lalo na kung you're too proud, kumbaga, pag yung pride umiiral, yung sobrang ma-pride, yun yung ano na, yung red flags mo hindi mo na nakikita. For example, sa babae, ano ba yung mga red flags na hindi nila nakikita? Sa sarili namin. Sa sarili nila. Number 1 talaga insecurity. Diba? Karamihan sa mga babae nun, ngayon, inggit. Okay. Papasok na yung pagiging selosa, ganon. May nakilala ako, sobrang na-amaze ako sa kanya. Kasi sabi ko, nagsiselos ka ba? Sabi niya, hindi. Ba't ako magsiselos? Ay, ang ganda ko. Kung maghihiwalay kami, maghiwalay kami. Diba, hindi siya para sa akin. Marami pang andyan, diba? So, dun ko natutunan, oo nga pala, no? Yung mga duda natin sa sarili natin, minsan sa atin din nagsisimula yan eh. Kakapilit natin na cheater ka, nagiging totoo. Ginagawa, diba? May mga times din ganyan, diba? Namamanifest siya. Oo, namamanifest. Ayun. Okay. Pero sa mga lalaki naman, ano yung mga red flags nila na hindi nila nakikita? Actually, yung red flag na nakikita ko sa babae at lalaki, same lang. Kasi may mga lalaki ding insecure. Okay. Diba? Insecure. Tapos, may mga lalaki sobrang malakal ng partner. Iba yung ako, nananakal din ako. Ibang sakal yun. Oo. Same as babae din naman. Oo, yun nga eh. Nagiging ganun sila kasi hindi sila secure sa sarili nila. Ikaw ba, pagdating sa red flag, kung may partner kang pinaka-red flag, ano yun? Anong ginawa niya sa'yo? Pinaka-red flag? Oo. Yung unang-una, hindi ako nire-respeto. Yun, sa din yun. Yun yung ngayon sa akin yun na number 1 na negotiable. Yung mumurahin mo ko. Talaga? Papahiyain mo ko sa harapan ng mga kaibigan ko, for example. Talaga, oo. That's disrespect. Totoo naman talaga, totoo yan. Hindi ko palalagpasin yun sa akin. Totoo. So, kasi sa akin ngayon andun ako sa point na mas gusto ko pang respetuhin mo ko kaysa mahalin mo ko. Totoo yun. Same yun lang. Sobrang importante sa akin. Totoo. Yun yung Same lang yan sa mas gusto mo, katakutan ka, respetuhin ka. Respetuhin ako. Iba yung respeto sa takot eh. Pero syempre ako, binibigay ko rin naman yung respeto. Kasi minsan, gusto mo nga ganito. Pero ikaw naman, hindi ka rin naman marunong. Tignan mo din yung sarili mo. Huwag mong hingin ang di mo kayang ibigay. Mismo. Kasi ako minsan may ganun eh. Yung hinahanap ko, like for example, hindi man lang niya ako nilalambing. Pero kung ako mismo, hindi naman ako malambing sa kanya, sino ko? Diba? Yun din naman yun eh. So, ikaw, anong natutunan mo dun sa, unang-una, start muna tayo dun sa bilang iniwan. Anong mga natutunan mo sa being iniwan? Nung iniwan ako, number 1 talaga, wag kong idepende yung sarili ko sa tao. Kasi, the more kasi na-attach ka, pag nawala kasi masakit eh. Hindi naman sa ine-expect ko nang mawala lahat ng tao sa buhay ko. Pero the more attachment kasi na nilalagay natin sa kanila, dun tayo mas nawawasak. Yun yung tinatawag na nakakalimutan mo na sarili mo. Nakakalimutan mo na maging ikaw. Diba ikaw, kahit naman din siguro ikaw, pag nagkaroon ka ng partner, ayaw mo sa kanya lahat umikot yung buong mundo mo. Ngayon ha? Diba? It's not healthy. Gusto mo career, diba? Tapos pagmamahal, career, ganun. Before kasi, pag nagmahal ako, gusto ko, ikaw, tayo lang dalawa. Hindi pwede. Hindi pwedeng mamunduhan kayo. Hindi healthy yun. Tapos, nagkaroon pa akong partner, nilagay lang ako sa, parang naging puppet lang ako niyan. Dito ka lang, gusto ko ako yung aangat, ganun. May ganun eh. Paano naman ako? Gusto ko ng sarili kong buhay, gusto ko ng career.
Ayoko nang maging sunod-sunuran sa'yo. Ayokong bitbitin yung mga achievements mo. Yan, isa pa yan. May mga babae na ginagawa, alam mo yung mga lalaki, ako lalaki, marami akong achievement. Hindi mo ako pwedeng pantayan. Asawa lang kita, dito ka lang. Di ka pwedeng magtrabaho, di ka pwedeng mag-build ng sarili mong empire. Kasi asawa lang kita. May ganun eh. Naging ganun na rin ako before. So isa yun sa na-learn ko. I wanna have mine. Diba? Hindi lang pwedeng ikaw. Para pag nawala ka, secured ako. Hindi ako matatakot, hindi ako magugunaw. Tama. Pero ngayon naman, dun sa ano yung natutunan mo na yun sa ikaw yung umalis? Ako yung umalis. Siyempre, mas tumaas yung value ko sa sarili ko. Kaya ko naman pala. Kaya ko naman palang mang-iwan. Hindi mang-iwan na masakit ha. Mang-iwan na akala ko hindi ko kaya. Akala ko magugunaw yung mundo ko. Pero mali. What you're not changing, you're choosing. Wow. Yes, sir. Totoo. Diba? Kung sinasaktan ka, kung sa'yo lahat ng problema binibigay ng partner mo, kung niloloko ka, have enough courage to leave. Lalo na kung yung respeto sa relasyon nyo, walang-wala na. Kasi pag wala ng respeto, wala ng pagmamahal eh. Yan yung gusto kong sabihin din sana sa mga babae. Diba? Sabi mo nga, diba? Lahat tayo may choice. Hindi porket siya yung tatay ng anak mo, hindi porket siya yung bumubuhay sa inyo, hindi porket mag-isa ka lang, hindi porket akala mo yan ka na lang. Hindi totoo yan. Lahat tayo may choice. Kaya ka lang nagsasuffer ngayon kasi ginusto mo yan. Although hindi mo ginusto, kasi hindi ginusto na personal choice. Pero kung ayaw mo, ba't hindi mo tigilan? Tsaka kung pinili mo yan, huwag ka magreklamo. You deserve what you tolerate di ba? Oo. Kung tinotolerate mo yung partner mo, hinahayaan mo na lang din siyang gawin sa'yo ng paulit-ulit yung mga bagay na nakakasakit na sa'yo. So para hindi ka masaktan, hiwalayan mo. Tsaka huwag kami pa-victim. Oo. Kasi ikaw pumipili niyan. Totoo. Diba? Ang daming babae ngayon. Kasi ganito, ganyan. Putang ina mo, pinili mo yan eh. May kilala ako. Siya, ba't kaya ganito ako ngayon? Anong model ako dati, ganun. May mga mayamang naniligaw sa akin dati, ganun. Pero ba't ngayon nandito ako, nagtatrabaho ako, nagpapakahirap ako, yung asawa ko batugan ng bababae, ganun, yung sahod sa kanya lang. Wala sa anak namin, ganun. Umpisa pa lang, alam mo na yan eh. Nagpakabulag ka lang. Isang anak, okay na, alam mo na yung totoo, di ba? Imposible sa isang anak nyo, hindi mo makita totoong kulay nun. Nagpaanak ka pa ng 3. Di ba? Ayos yun na, baboy. Tapos ngayon, tatanungin mo kung bakit ganyan naging buhay mo. Choice mo yan eh. Unang-una pa lang, imposibleng hindi niya nakita yes. Di ba? Hindi mo pwedeng pinturahan ng puti yung pula. Kasi lilitaw at lilitaw yan. Mismo. So meron talagang una pa lang nakita mo na yung red flags. Pero ito nga yun eh. Again, going back. Dahil wala kang boundaries. Yes. Hinayaan mo. Oo. Pero kung ikaw may boundaries ka, hindi okay to. Lagpasa sa boundary ko. Bye. Di ba? Hindi ko deserve to. Oo. Minsan nga katangahan ka eh. Kaganda-ganda kong tao, sasaktan mo ko. Ganyan na yung isip ko ngayon eh. Kesa dati na, bakit? Maganda naman ako, ba't mo ako iniwan? Ganito. Ba't ako na lang? Ganyan ako dati. Pero ngayon iba na. Tumaas yung value ko sa sarili ko. At nung tumaas yung value ko sa sarili ko, mas naa-attract ko yung mga matitinong tao. Yun, totoo. Tsaka yung the more na, tama ka dun, the more na ganun ka, the more mo na-attack yung tamang tao. And nalalaman mo din kung sino yung deserve ng time mo. Oo. Diba? Kasi, tanggapin natin, hindi tayo para sa lahat. Kailangan ma-accept mo yun na hindi tayo para sa lahat. Hindi lahat magugustuhan tayo. Merong hindi. Merong gusto mo, pero hindi ka gusto. Abuy!
konting statement pa nga lang, marami nang hindi mag-a-agree, di ba? Oh. Di ba, we cannot please everyone. Just like sa content. Oo. Na. May gusto, may mong basher. Di ba? Di ba? Pero either ways, nakakatulong sila pag-angat ng post mo. Oo. Di ba? Totoo so, yun. Nakikita mo na ngayon na ako sa akin yung dating patterns mo, actually ito guys sa mga nanonood, ine-expose niyan yung mga internal blocks mo. Oo. Sobra. Oh, give one example sa mga natin na ine-expose tong dating patterns mo. Nung nagkaroon ako ng ng partner, may isa kong partner na pinaka na-triggered talaga ako. Yung inner child ko na hindi ko siya na-heal, dun siya lumabas. Ano yun? Example, ano yung patterns mo, tas ano yung inner child wound? All this time, gusto ko lang palang maging bata. Diba, ang babaw? Kasi, ang aga ko kasing tumanda eh. Hindi naman ang agang tumanda na biglang 50 na ako ngayon. Hindi. Like, psychologically ang aga kong tumanda. Bata pala ako, nag-aalaga na akong bata. So, wala akong time maging bata. Hindi ako nakapaglaro. Hindi ako have time with my friends, ganun. So, nung nagkaroon ako ng partner, yun pala yung hindi maintindihan ng mga ex ko dati kung ba't ako ganyan. Kasi hindi ko pa pala na-heal yung inner child ko. So, nung nakita ko yung partner ko na yan, gusto ko lang palang ma-baby, ganun. Gusto ko lang palang intindihin. Sumuso. Oo. No? Tuktok na kita. Ayun. Tapos yung parang trauma ko. The more kasi na natitrigger, mas the more siya nahihil eh. Kasi nung tinago ko siya, lumalaki lang siya nung lumalaki, naiipon lang siya. Pero nung na-triggered siya, nung nakita ko na yung inner child ko, hindi ko pa pala na-heal. So buti may awareness ka. Oo, kasi may mga iba madami hindi awareness. Like for example, ako, paulit-ulit na yung na-attract mong narcissist. Ilagay natin dyan. Yan yung madaming ngayon. Yung na-attract ko before, mga din, same ugali ng tatay ko. Oo, diba? Kasi yun pala talaga, dun yung trauma ko eh. Yung mga narcissist, parang pag paulit-ulit na, yung mga narcissist, malamang ikaw, hindi mo binavalue yung sarili mo. Hindi mo binavalue yung sarili mo. And feeling mo, malamang yan, pag tinignan mo, inano mo yung ugat niyan, ang feeling mo, yung love, ina-earn. Hinahabol yung earn. Kasi malamang, emotionally unavailable yung parents mo. So ikaw, feeling mo, para mahalin ako ni daddy. Kailangan mataas ang grades ko. Kailangan, I really need to work hard to get his attention. Ngayon, humalo sa behavior mo pagdating mo sa dating na ang love, kailangan pinag-work hardan ko. Habol ka ng habol. Nakakita ka ng narcissist. Habol ka ng habol sa affection niya. Habol ka ng habol. Without knowing na it's your inner child na nasaktan, na yung batang gusto lang naman yung pagmamahal ng tatay or nanay niya. Na nag-reflect ngayon sa dating mo. Pero kung ikaw, ma-realize mo na ito pa yan. Pag ganun ka, merong isang lalaki na binigyan ka ng love na ganun kadali, ay, boring. Kasi nga, sanay ka na chine-chase mo yung love eh. Pero dito, bakit ang dali? Pero hindi mo nakikita na yun pala yung peaceful. Na, easy lang. Binibigay ko sa'yo yung love. Totoo. You don't have to earn it. You don't have to I should be giving it to you. I'm giving it to you. And ready ka. Iba yung iba yung gusto ng love pero hindi ready mag-receive ng love na totoong love talaga. Diba? Totoo. Parang ganon. So, yun. Anong masasabi mo dun sa mga nagbibigay ng sobra pero hindi sila pinipili? Walang mali sa pagbibigay ng sobra. Pero dapat isipin natin na yung sobrang binibigay natin, ibigay natin sa sarili natin. Kasi umaapaw na yung sa iba eh. Yung sa sarili mo, wala. Wala akong parang walang katiting na nabibigay mo sa sarili mo. Sabi nga nila, may mga bagay na hindi mo naman kayang ibigay. Yung bagay na yung para lang sa sarili mo. At
At start mo yon sa pagmamahal. Kasi pag mahal mo na yung sarili mo, doon na yung ma-attract mo na, di ba? Tama yung kanina. Yung ma-attract mo na kung sino yung mga taong deserving. Kahit sa friendship, kahit sa ano. Hindi mo na kailangan magbigay ng yung umaapaw kasi sila na mismo magbibigay pabalik sa'yo. Ayun, pati yung sa friends din, yung lahat ng friends dapat magustuhan nila ako. Gagawin ko to. Gagawin ko yan. Pero at the end of the day, kitang-kita mo na is just inner child na hindi siya minahal ng todo. Wala siyang, parang alam mo yung inner child na daming gustong patunayan. Naging ganyan ako, naging people pleaser ako sa kaibigan. Oo. Diba? Hindi lang to sa jowa eh. Lumalabas din sa lahat na gusto mo magustuhan kanila lahat. Hindi ka nga para sa lahat eh. Not unless babaeng para sa lahat ka. Ay, paparinig. Oo. Diba? Yun. Yun ang ano. So, ako naman, ang comment ko dyan sa nagbibigay ako ng sobra pero bakit ako hindi pinipili? Ito for guys. For guys yung advice ko. Pag hindi ka gusto ng babae, the best move is to do nothing. Totoo. Kasi yung ibang lalaki parang hindi niya ako gusto. Shit. Kailangan araw-araw yung pagkain na ipadala ko. Tsaka araw-araw magbigay ako ng rose or siguro mas kailangan daling ko siya sa mas fancy na lugar or ano, no. Mali. Pag hindi ka niya gusto, ibig sabihin hindi siya para sa'yo. Hindi siya, the best move is to do less. Pero paano? To do less. De, kung ganito, nagkaroon ka ng babaeng gusto. Hinabol mo siya. Inayawan ka nung una. Pero nung panong okay ka na, medyo nakaka-recover ka na sa feelings mo, biglang na-realize niya, mahal pala kita, sorry. Teka, gaano katagal to? Depende kung gaano katagal sa'yo. Gaano katagal? Bigay natin 1 month, 2 months. Pwede. Pwede pa. Oo. Pwede. Pag taon na talaga, mahirap na, no? Mahirap na. Hirap na ihabol yung taon. Like hindi naman sa akin andun ako sa point na kasi habang umaangat ka, hindi mo alam kung bakit gusto ka ng babae. Mas humihirap eh. Gusto ba ako nito kasi mayaman ako? Versus nakahanap ka na ngayon. Na while you're still getting there, pagdating mo dun, siya yung deserve eh. Totoo. Na putang ina mo, ito, yan Tama yan. Italy. Totoo yan. Diba? Mga ganun. Yun yung mahirap din eh. Mahirap eh. Pero sa akin, depende siguro. Pero andun ako sa, siguro again ito, hindi ito. If it feels right, then I will do it. But if it doesn't, even an inch of a doubt na shit, bakit? Hindi ko gagawin. Hindi ko siya gagawin. Pero sa akin yun nga, ma-advise ko sa lalaki, do less. Kasi when you do less, minsan, dun pa yung Kasi when you're doing more, ibig sabihin, you're coming from lack. Inukuha mo yung affection niya. But when you do less, it's coming from place of magnetism eh. From, okay, I'll do less. I'll improve my garden. And then, putang ina. Kaysa yung need. Di ba, ang needy nga na energy nakaka-repel? Sobra. Pag sobrang needy yung tao. Kahit sa friends, yung needy mo na friend, parang nakaka-repel. Pero yung pansin mo, mas attractive pag yung tao, hindi ka kailangan. Mismo. Diba? Mismo. Pag hindi ka masyadong kailangan. Kasi yun yung buo eh. Ikaw pa yung, ganito, baka gusto mo ng samahan kita, ganun di. May tsaka na lang, pag ganun parang mas hinahanap-hanap mo, kesa yung sa kaibigan na gustong mayat maya, magkasama kayo. Mas importante yung Kaya nga importanteng buuhin mo yung sarili mo and gusto mo yung company ng sarili mo. Totoo. Kasi kung gusto mo yung company ng sarili mo, yes, di magugustuhan kami ng ibang tao. Pero kung ikaw, hindi mo gusto yung company ng sarili mo, why are you expecting other people to like you? Totoo. In the first place. So ako sa akin, Candy, anong closing remarks mo sa mga single ngayon? Sa lahat ng single ngayon, ang swerte nyo. 'Di ba? Ang swerte nila kasi nandyan kayo sa phase ng buhay nyo kung saan
hinihingi yan ng iba. May mga taong nasa relasyon na hindi naman masaya, hindi makapaghiwalay, di ba? Kasi may mga ganto, kasal, ganto, ganyan. So habang nasa single phase kayo ng buhay nyo, sulitin nyo, i-cherish nyo. Check on yourself, kung kamusta ako, nung problema ko, kulang ba ako sa pera, kulang sa atensyon, pagmamahal. Kung mag-isa ka lang sa buhay, much better. Kasi at least, di ba, boring man, pero yung pag-iisa mo, andun ka focus sa sarili mo. Wala. Yung sinasabi nga nila, pag wala kang jowa, at least wala kang gastusin, di ba? Minsan tama yun, di ba? Makakapag-ipon ka para pag may jowa ka, all out mo. Then yung oras mo, laan mo sa sarili mo. Physically, emotionally, spiritually, mas masarap yun kesa sa habol ka ng habol sa taong hindi naman talaga para sa'yo. Kasi galing na ako sa pagkakamaling yan eh. Tama. Ako naman, yun din naman advice ko sa mga single. Focus on yourself, mahalin mo yung sarili mo, and also realize na tingnan mo din to. Kasi pag single ka, at paulit-ulit ka lang, matagal ka ng single, i-check mo rin yung sarili mo. Baka ikaw na yung problema. Oo. Bakit inaayawan ka ng tao? Alamin mo, and then develop mo yung sarili mo. I-ano mo until... Mahirap din yung perpetually single eh. Red flag yun. Totoo. Yung sobrang tagal mo ng single. Oo. Parang ikaw? Red flag yun. Hindi, 2 years pwede pa. Meron akong kilala, mga 13 years na, yung mga ganyan. Gago, no? Mahirap yun. Kumbaga, hindi mo na alam paano mag-jowa. Tsaka may mga single na kakajowa sila 1 buwan, hiwalay. Exactly. Yun talaga yung mas mahirap pa. Mas mahirap pa Red sa matagal. Red flag din yun. Kasi imaginein mo, kayo lang 1 month, tapos biglang wala na. Tapos biglang single ka na ulit, kakaroon ka jowa, wala na naman ulit. Mas mahirap yun. Mas maraming attachment na makokonect mo sa tao. Mismo. So, gusto mong pasalamatan mga sponsor mo? Go. Gusto ko lang pong magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, sa mga nanonood sa amin ni Tio Bry. Yan. Sobrang thank you. Kasi kung di dahil sa inyo, wala ako dito ngayon. So, hopefully, looking forward for more episodes together. Kung may mga insights kayo, i-comment nyo lang dito sa pinag-usapan namin about singlehood, about natutunan nyo. Diba kasi plano natin, next episode, yun yung itatakal natin. Oo, tatakal din namin yung mga comments nyo. At syempre, maraming salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment, at syempre, Picotin Perfume, pabango ni Tio. Message Picotin Perfume by Tio Bry sa Facebook. At ma-process na niya yung order niya. Maraming salamat sa Lucius Lasagna. Di ba? Napakasarap ng lasagna niyo, Papi Jang. Shoutout sa'yo. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Tulungan niyo kami mag 1 million subscribers dito sa and also follow on Spotify, TikTok, Instagram, lahat yan. Di ba? Again, Tio Bry Podcast. See you on the next episode. Salamat. Oh, yeah. Urban Nation. Beat Shop. Here's another one. We got a situation right here. Sabi nila ako daw ay pabling. Ako daw ay pabling. Ako daw ay pabling. At sa chicks